Bagong araw na naman mga kaprobinsyano. Siyempre, panibagong luto serye na naman ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, maaga na naman tayong maghahatid. Dahil aattend daw si Mrs. sa isang seminar. Kaya eto, pagdaan naman namin sa munisipyo, meron naman kaming namataan. Mga manok na napakamura at bagsak presyo. Abe, sa isip-isip ko, tumatama pala. Dahil nagpapaluto si Mrs. ng isa sa paborito naming recipe. Kaya agad-agad na rin akong bumili. Pagkabili ko nga, dumaan na rin ako dito sa aming palengke. Siyempre, kailangan na naman nating bumili ng Ricardo para sa ating lulutuin. Dahil ang recipe nga pala natin for today's video ay kalderetang good gal na pang piyestahan. Yun bang madalas na menu kapag may piyesta? Hindi mawawala kapares ng menudo. Kaunti lang naman ang mga sangkap nito. Kamote, carrots, saka bell pepper. At siyempre, hindi mawawala itong gata ng niyog. Mas mainam kasing gamitin itong sariwa kesa sa mga instant gata. Pagkabili ko nga lahat ng mga Ricardos, sinundo ko na rin agad si Mrs. Dahil hindi din naman nagtagal ang kanilang seminar. Kaya eto, nagkaya na siyang umuwi. Dahil nandito na nga rin kami sa bayan, dumaan na rin ako dito sa bilihan ng pagkain ng bumili na nga ako ng isang bulto para hindi na ako bumili ng pakilo-kilo. Para magtagal na rin at malalakas na rin kasing kumain ang ating mga alaga. Pagdating nga namin ng bahay, agad-agad na rin ako nagparingas. Para makapagpakulo ng tubig at mabalahibuhan na rin natin ito. Tara, tisalang na po natin. Bago nga pala kumulo yung tubig, naglagay ako ng suka. Ma-flex nga lang itong nabili nating manok. Baka. Nung kumulo na nga yung ating tubig, tinalbog ko na itong ilubog lang natin ng maigi kahit mga 2 minutes lang. Para madaling maalis ang mga balahibo. Kababasa ko nga ng mga comment nyo, nakakapulot ako ng tricks. Salamat nga pala sa nag-comment na maglagay muna ako ng suka bago kumulo ang tubig. Dahil ultimo maliliit na balahibo, natatanggal talaga. Alam nyo na po kung sino kayo. Tapos, isalab pa natin sandali para mas maalis pa yung maliliit na balahibo. Kung makikita po ninyo, medyo mataba pa itong nabili nating manok at marami pang itlog. Kaya sa palagay ko, masasagad na naman tayo ng kain. Kaya nga lang, ang problema, medyo matagal-tagal lutuin ito at kal na yung kumpara sa tao, senior citizen na. Medyo may kakunatan. Kaya palalambutan natin ito ng medyo matagal-tagal. Hugasan lang po natin ng maigi para kahit paano po, mabawasan ng lansa. Kaya ito, ihanda na po natin ang ating gagamiting sangkap. Sa pagpapalambot nitong manok, rekaduhan nga lang pala natin ito ng style adobo. Bawang sibuyas at luya. Tapos dahon ng laurel. Toyo. Tapos suka. Budburan pa natin ng paminta. Ito nga pala ang sekreto natin sa pagpapalambot ng karne. Ilang piraso na sanga ng malunggay. Saka lang natin mekos-mekos ng ganyan mga insan. Isa lang na po natin at nang mapalambutan na. Pinakulo ko nga pala ng mga 15 to 20 minutes bago ko tinakpan. Discarding na kuha ko sa aking biyanan. Nalutuin muna ang suka bago takipan. Habang pinapalambutan nga natin, ginagaya ko naman itong iba pang mga Ricardo. Multitasking baga. At magdagdag lang tayo ng tubig kapag medyo matutuyo na. Medyo matagal-tagal din kasi ang ating hihintayin. Habang pinalalambutan pa nga natin, magsha-shoutout ulit tayo ng ating mga solid na supporter. Una-una na nga po pala dyan, si Sir Ronald Iglesias mula sa Quezon City. Ang isa nating solid supporter mula sa Taiwan. Bro Raymar Constantino. Ingat palagi dyan. Sunod naman po si Ma'am Charlie Malanao mula sa Isabela. Sir Hernan Garci Pascua. At kay Ma'am Alma Teodoro. Hindi rin naman po magpapahuli si Sir Rolando Binuya. Sir Jomar Madamlog mula sa Tacloban. Sir Lloyd Kenneth Karagayan. At kay Sir Sanimar Henobe mula sa Canada. At bilang panghuli naman po sa araw na ito, Sir George Anilio mula sa Taiwan. Sir Chris Atienza mula sa California. At si Sir Enyong Magno from Santa Barbara City. Maraming salamat po sa inyong mga solid na suporta mga kaprobinsyano. Baka naman ito nga at pinipirito ko na itong mga isasama nating gulay sa ating ilulutong kaldereta. Ilang beses ko na nga rin po palang nasabi sa inyo na ang rason kaya pinipirito itong mga gulay para matagal mapanis. Pagkapirito nga natin ng mga gulay binawasan ko lang yung mantika at diretso gisa na rin itong bawang at sibuyas. Naglagay na nga rin pala ako ng kaunting tomato paste. Sinunod ko na rin agad itong tomato sauce. Maliit lang na may nilagay natin, tipong pang 1 kilo lang. Kapag maganda na paggagisa, ilagay na rin natin itong karne ng manok. Dagdagan natin ng paminta. Pampaangas din kasi ng lasa yan.
Tapos isunod na rin natin agad itong gata. Mas maraming gata, mas masarap. Tapos lagyan pa natin ng pampalasa tulad nitong magic. Siyempre, hindi mawawala itong liver spread na magpapadagdag linamnam sa ating kaldereta. Sa kakalahating kutsarang asukal at isang kutsarang margarine. At ang panghuli, itong bell pepper. Tapos imekos-mekos lang natin ng ganyan yan, mga insan. Hanggang sa makuha na po natin yung gusto nating lapot ng sarsa. At ilang minuto na lang ang ating hihintayin, maluluto na yan. Siyempre, bago natin hanguin, tikman muna natin. Goods na yan, mga kaprobinsyano. Hanguin na po natin. Yung ganitong pagkadali ba ng kaldereta, tapos napakalapot pa ng sarsa. Ay, apo! Samahan nyo na po kaming kumain, mga kaprobinsyano. Literal na tataob na naman po ang ating kaldero nito. Unang kagat, ay naku po, napakasolid mga kaprobinsyano. Panalo na naman ang ating pananghalian. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!